Ang topic nga po natin for today is call to persevere in Mm. faith. Amen. So, tamang-tama nga po yung mga prayer ni Ate Jean kanina. Yung habang pinapakinggan ko, nandito rin sa manuscript ko rin siya Amen. yung ano, parang kinonfirm ng Panginoon na ito yung natin, Bible study. Siya yung sa Amen. prayer din. Yes. Yes, So, God. yun nga, bago nga po tayo dumako sa ating pag-aaral ay konting recap nga lang po sa napag-aralan nga po natin last week. Kung maalala nga po natin yung Christian and government nga po. So napag-aralan nga po natin last week ang duty nga po natin bilang isang mamamayan at bilang isang Kristiyano nga po na we must submit to our governing authorities because ang Panginoon nga po nag-establish ng government nga po para nga Mm. po magkaroon ng law and order nga po dito sa mundo. Yeah. Dahil kung wala nga law and order at walang nagseserbisyo sa gobyerno at walang otoridad ay magkakaroon po talaga ng chaos dito sa mundo. Kaya in-establish nga po ng Panginoon ng government and authorities to punish people nga po na gumagawa ng mga krimen dito sa mundo nga po. And as Christian nga po, we must submit to the governing authorities and to respect and honor them because God put them and it is the right thing to do nga rin po. Mm. And yun nga po, wala rin po tayong dapat ikatakot sa mga nasa authority kung wala naman po tayong ginagawa na labag sa batas. Yes. And then, meron din pong exemption ang pag-submit natin sa ang hindi natin pag-submit sa governing authority. So, pwede nga po tayong mag-disobey kapag ipinag-uutos na nga po nila ay to not worship God nga po. So, kapag ang gobyerno nga po ay ipoforbid nila ang pag-worship natin sa Panginoon at ang mga batas nga po ay against sa biblical principle like abortion or and same-sex marriage. So, doon lang po tayo po pwede mag-disobey sa government kung ipagpo-forbid nga po ang pag-worship sa Panginoon at yung mga biblical principle nga po ay hindi nga po naayon sa batas nga po. So, yun nga po, we must obey God nga po rather than men nga po. So, as Christians nga po ay hindi po tayo dadagdag sa problema ng gobyerno, kundi magiging part nga po tayo ng mga solution sa problema by submitting to the governing authority nga po while obeying in God's command din po. So as Christian and citizens of the earth nga po, we ought to submit to the governing authority as we obeying God's command. So yan po yung summary ng pinag-aralan nga po natin last week. And then yun nga po, dadako na po tayo dito sa a call to persevere in our faith nga po. So ang meaning nga po ng persevere ay to continue in a course of action even in the face of difficulty. So kahit makaka-experience po tayo ng spiritual struggles ay we must continue our faith nga po. We must persevere in our faith. So ang scriptural passage nga po natin ay mababasa nga po sa Book of Hebrews chapter 10 verses 19 to 25. So basahin ko po. Sabi po diyan, therefore brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as it is the habit of some, but encouraging one Mm-hmm. another, and all the more as you see the day drawing near. So yan nga po yung sa prayer ni Ate Jean kanina, muling pagbabalik ng ating Panginoon. So bago po tayo muling magpatuloy is manalangin po muna tayo for wisdom and understanding sa ating Panginoon. So, let us pray po muna. Manaming Diyos na dakila at mapagmahal na may lalang ng langit at lupa, pinupuri ka nga po namin, pinapasalamatan, sinasamba o Lord.
Lord, maraming salamat nga po muli for this day, O Lord, na Lord, kami nga po ay nakapanalangin at nakakapag-aral nga po ng inyong mga salita, O Lord God. Lord, humihiling nga po kami ng godly wisdom and understanding as we study your words nga po sa habang pinagbubulay-bulayan nga po namin ang inyong mga salita nga po, Lord. Patuloy ka nga pong mangusap sa amin, O Lord God, through the Holy Spirit nga po, Lord. Gabayan nga po kami ng banal na Espiritu, Lord. And Lord, lang po ako bilang daluyan ng inyong mga salita nga po. Ikaw nga po ang aking maitaas, ang aming mapapurihan, ang aming masamba, O Lord. Maraming salamat. Ito nga po ang dalangin in Jesus' mighty name with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, may tatlo nga po tayong point sa pag-aaral natin kung bakit nga po tayo dapat magpursige or magpatuloy sa ating pananampalataya. So kaya po tayo dapat magpursige at magpatuloy because we have the confidence nga po. We already have the confidence. So kaya nga po tayo nagpapatuloy at nagpupursige sa ating pananampalataya because we have the confidence that we are already reconciled with God. So yun po yung ating confidence na we are already reconciled with God through or by the blood of our Lord Jesus Christ. Yun nga po ang sabi diyan, brothers and sisters, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus. So we are already reconciled with God by the blood of Jesus. We have this confidence nga po na makaka-enter nga po tayo sa holy places by the new and living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh. And since we have the great priest over the house of God. So, yun nga po. Meron pa po palang kadugsungan. Ayan, yung let us draw near with a true heart in full assurance of faith with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised faithful. So, nga po, pagbulay-bulayan nga po natin yung verse by verse nga po. So, yun nga po, we have confidence to enter the holy places nga po by the blood of Jesus. So, without the blood of Jesus nga po, we will not have this confidence nga po na makapasok tayo sa heaven. So, hindi nga po dahil sa ating mabubuting gawa, kaya tayo nagkaroon ng confidence na mapunta at makapasok sa heaven. Hindi nga po ito dahil sa ating mga ginagawa o sa paggawa ng kabutihan, kundi ito nga po ay dahil sa dugo ng Panginoong Hesus na dumanak nga po sa krus ng Kalbaryo. Kaya po tayo ay nagkaroon ng confidence na there is heaven nga po and we can enter to it. Yun nga po because of the sacrifice and by the shedding of the blood of our Lord Jesus Christ. So ito nga po yung confidence na meron tayo. Kaya po tayo nagpapatuloy at nagpupursige sa ating pananampalataya. And then by verse 20 nga po, sabi nga po diyan, by new living way that He opened for us through the curtain, that is through His flesh nga po. So, yun nga po, it is an illustration nga po sa Old Testament nga po, di ba, yung tabernacle na may curtain nga po, yung ovel sa gitna na nagse-separate nga po sa holy place at most holy place o yung Holy of Holies. So ito nga po yung illustration no na di ba may curtain nga po ron sa tabernacle or sa temple nga po na nagse-separate. So ang po pwede nga lang pong makapasok doon ay yung mga high priest nga po upang maglagay nga po ng offerings sa Panginoong Diyos. So ginawa nga po itong illustration ng author dito na yun nga po wala na yung curtain. Open na nga po yun. So para sa atin. So itong curtain nga po, ito yung nagse-separate noon na makapasok nga po sa holy place. At binuksan nga po at sinira nga po ng ating Panginoong Hesus through His flesh nga po. So kaya nga po yung curtain na makapasok nga po sa holy place or yung Holy of Holies na yun nga po na doon din sa Old Testament na nakaalay nga rin po is sinira nga po ito ng ating Panginoon upang makapasok na nga po tayo. Noong through His flesh nga po, nung nagkaluray-luray nga po yung katawan ng ating Panginoong Hesus.
He torn the veil nga po for us. Mhm. Para makapasok nga po tayo sa holy place of God. So yun po yung illustration ng sinabi nga po dito ng author. By the new and living way that He opened for us through the curtain. So yun po yung nagse-separate noon sa tabernacle sa holy place nga po. So yung mga high priest nga lang po nakakapasok doon upang mag-offer nga po ng offering sa Panginoong Diyos. But then tayo nga po ay malaya na nga po tayo makakapasok because our Lord Jesus Christ torn the veil nga po. So yun nga po, sa madaling salita nga po, yung kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang katawan na nagkaluray-luray nga po, ang naging daan nga po para magkaroon tayo ng reconciliation sa Panginoong Diyos at makapasok nga po tayo sa kanyang holy place or sa kingdom in heaven. And now that we are already reconciled to God nga po, when we believe and accept Jesus Christ in our lives, we have the confidence now that we can enter the kingdom of heaven. So kaya yun nga po, ina-encourage nga po tayo dito ng author na magpatuloy lang po tayo sa ating pananampalataya dahil it is already done. We already Finish. because of the blood of Jesus Christ. Amen. So it is finished nga po. And then sa 21 nga po, and since we have a great priest over the house of God. So patungkol nga po ito sa ating Panginoong Hesus, siya na nga po yung great priest. So yan nga po, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. So may assurance nga po tayo with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our body washed with a pure water. So yun nga po, ang ating Panginoong Hesus nga po ang ating great priest o yung high priest nga po. Kaya yun nga po, patuloy lang po tayong magpalago sa ating pananampalataya. Let us draw near. Kaya yun nga po, patuloy lang po yung paglalim ng relasyon natin sa Kanya dahil ang assurance nga po ng ating faith, yung assurance nga po ng ating faith ay hindi nga po sa, yun nga po nabanggit ko kanina, hindi sa kung ano ang kaya nating gawin. Ang assurance nga po ng faith natin ay nasa Panginoong Jesus lang at sa ginawa niya nga pong sakripisyo para sa atin. So kaya po tayo po na born again at tumiiwas na nga po sa paggawa ng sins. Sabi nga po niya, with our heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience. So na born again nga po tayo, kaya umiiwas na po tayo sa paggawa ng sins dahil nga po sa tinanggap na nga po natin sa ating buhay ang Panginoong Hesus. So dahil nga ating nakakaiwas na nga po tayo sa paggawa ng hindi nakakalugod sa mata ng Panginoon. And then yun nga po, ang sabi rin po dyan, and our bodies wash with pure water. So ito nga po is ay nagsisimbolize nga po water baptism nga po. So we declared publicly nga po na we will follow Jesus through water baptism nga po. So public declaration nga po yung water baptism na we will follow and accept Jesus Christ in our lives. So our body washed with pure water nga po nung tayo nga po ay na water baptized at dineclare nga po natin publicly ang ating faith sa ating So ang ating pong second point naman po ay he who promise is faithful. So kaya po tayo nagtuloy at nagpupursige sa ating pananampalataya dahil ang nangako nga po sa atin ay faithful. So great is thy faithfulness nga po. So he is faithful nga po to fulfill those promises niya nga po sa atin. Nga po sabi sa verse 23, let us hold without wavering, for he who promise is faithful. So ina-encourage nga po tayo dito na magpatuloy at panghawakan nga po natin ang hope natin sa ating Panginoong Hesus without wavering. So we must cling to that hope dahil he who promise is faithful nga po. So dapat mag-cling nga po tayo doon sa hope na yon. Ilang promise nga po ay tapat. He is faithful. So siya nga po ang ating Panginoon na
sinasamba. So kahit nga po tayo ay hindi faithful sa Kanya, ay He is still Remains faithful. pa din po sa atin. So wala nga po siyang pangako na hindi kayang na hindi tinupad at hindi kayang tuparin. So lahat nga po ng pangako niya ay kaya niya nga pong tuparin at kanyang tinupad nga po. Kaya po we must persevere in our faith nga po. We must hold fast and cling to the promises of God because He is faithful and able to fulfill all those promises nga po. So ang mundo nga po ay nagbabago, ang mga tao ay nagbabago, ngunit ang Panginoon nga po ay hindi nagbabago. Yun sa prayer nga po ni Ate Mimi kanina, He is still the same yesterday, today, and forever. Magpakilanman nga po. He is faithful nga po. Kaya ang faith nga po and trust nga lamang po natin ay nasa Panginoon nga po. Amen. Dahil hindi nga po siya nagbabago at ang kanyang mga pangako ay hindi napapako nga po. So yung pangako niya nga po sa ating eternal life in heaven ay hindi na nga po magbabago yan. So may assured hope na nga po tayo dahil sa ginawa ng sakripisyo. So He did it once and for all nga po. So ino-offer niya nga po itong salvation na ito para sa lahat. But yun nga po, He will not force us but He will offer us nga po itong gift niya nga pong salvation sa atin. Kaya ina-encourage nga po tayo dito sa passage na ito na magpursige. We must persevere in our faith nga po dahil ang nangako nga po sa atin ay tapat nga po. He is faithful. So yan nga po yung ating pangahawakan sa ating paglakad nga po bilang Kristiyano. Lagi nga po natin i-remind ang ating mga sarili kapag inaatake nga po tayo ng kaaway. Kapag inaatake nga po ng kaaway ang ating mga kaisipan, di ba? Iano niya sa iyo na mag-doubt ka sa iyong pananampalataya. So iaatake ka talaga ng kalaban na kapag nagda-doubt ka sa iyong pananampalataya. So lagi po natin re-remind ito sa ating mga sarili and i-remind din po natin ito sa ating mga kapatiran, mga kapamilya na nakaka-experience nga po ng spiritual struggles na manatili nga po sa pananampalataya dahil ang nangako nga po ay ang Panginoon na hindi nagbabago. So He is faithful even we are not nga po. He is still faithful nga po. Amen. So kaya po tayo nga po ay magpatuloy sa ating pananampalataya. And then yung verse 3 nga, yung point 3 nga po, third point nga po natin ay sabi nga po rito is encouraging one another sa pagpupursige nga po. Kailangan may nag-encourage din sa atin, di ba, ng mga kapamilya na may kapatiran habang nagpapatuloy at nagpupursige nga po tayo sa ating pananampalataya. So kasama nga po natin ang bawat isa sa pagpapatuloy at pag-persevere sa pagpupursige nga po sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano at mga kapamilya nga po. We must encourage nga po ang bawat isa upang lumago nga po tayo sa ating spiritual ng magkakasama at sabay-sabay. Kaya nga po dito, inano nga po ng author na tayo nga po ay mag-encourage sa bawat isa. So ang sabi nga po dyan, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near nga po. So as Christian nga po and part ng family of Christ, tayo nga po ay tinawag upang mahalin ang ating mga kapwa, gumawa ng kabutihan at encourage nga po ang bawat isa sa kanilang pananampalataya nga po. Dahil ang bawat isa nga po sa atin ay makaka-experience talaga ng spiritual struggles. Lalo na po kapag dumaranas tayo sa mga matitinding pagsubok. So doon natetest ang ating faith. Kaya bilang miyembro nga po ng Body of Christ, we must help and encourage nga po one another during those trials or difficulties nga po. We must uplift the spirit nga po ng mga kapamilya or ng mga kapatiran na nakaka-experience nga po ng trials and difficulties nga po. So we must pray for them nga po or talk to them and uplift them with words of God nga po.
Kaya yun nga po, maganda nga rin po itong ginagawa nating Bible study. Nabanggit nga po rito na not neglecting to meet together. So kahit nga po magkakalayo tayo, iba't ibang lugar nga po tayo is nagpapatuloy nga po tayo sa ministry ng ating Panginoon. Kaya maganda nga po itong ginagawa nating Bible study o house church nga po, kahit nga po yun nga po nasa kakaibang lugar ay nakakapag-meeting nga po tayo. So malaking tulong nga po ito para sa atin na makapanalangin at makapag-aral nga po ng salita ng ating Panginoon at makapag-encourage nga po ng bawat isa, makapag-encourage nga po ng mga kapamilya, ng mga fellow believers nga po. At yun nga po, sabay-sabay po tayong lumalago sa ating pananampalataya at sabay-sabay nga po tayong lumalalim sa relasyon sa ating Panginoong Hesus. At hindi nga po natin namamalayan na one day sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, malay po natin habang tayo nga po ay nagba-Bible study or nananalangin sa Kanya. So yun po yung anhin natin, i-remind natin na we will never know nga po kung kailan nga po darating ang ating Panginoong Hesus, but then yun nga po, we need to be ready nga po na every day. Kaya po we must hold fast and magpatuloy at magpursige nga po sa ating pananampalataya upang sa muling pagbabalik nga po ng ating Panginoon, yung nabanggit nga po ni Ate Jing sa kanyang prayer, ay masumpungan niya nga po tayong nanatili at tapat na naglilingkod nga po at nagpursige sa ating pananampalataya nga po sa ating Panginoon. Kaya nga po, kailangan ready nga po tayo everyday. Kaya tayo nga po ay magpursige at magpatuloy lang po dahil we already have the confidence, and ang nangako nga po ay faithful, at meron po tayong mga kapamilya, mga kapatiran na mag-encourage nga po sa bawat isa. Kaya ang conclusion nga po natin sa ating pag-aaral, yun nga po, we must persevere in our faith because we have the confidence in Christ and He is faithful to fulfill those promises. And we must encourage one another to persevere in our faith nga po. And yung challenge and application nga po sa ating mga buhay. So yun nga po, yung i-encourage nga po natin ng bawat isa. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as it is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So yan po yung ating application nga po na nagagawa naman po natin na nakakapag-encourage at nakakapag-meet naman po tayo together sa ating pong Bible study and house church. So praise God po. Dito na po magtatapos muli ang ating pag-aaral.